Hinawakan lang ng binata ang bato at sinabing isa itong peking rosestone, sakto namang dumating ang binibini ng pamilyang Chen. Sinabi niyang imposible raw magbenta ng peking rosestone, ang kanilang pagawaan baka raw nanggugulo lang ang binata. Hindi naman tayo magkakilala. Anong panggugulo? Nakita ko lang itong bato. Ang balat nito ay talagang mukhang makatotohanan ang pagkagawa. Kaya ko lang nasabi kasi kakaiba tingnan. Dito'y hinamon ng babae ang binata na maglabas ng ebidensya isang salita lang. Gusto ng palabasin na lugar ng mga peking produkto ang Jade exhibit ng pamilyang Chen, hindi nila papasanin ang ganitong paratang. Kung gayon, ano ang gusto mo? Sinabi ng babae, aminin mong nandito ka para manggulo at humingi ng tawad sa pamilyang Chen sa harap ng lahat. O hiwain natin yan ngayon din kung totoo ang bato, babayaran mo ang halaga nito. Sumagot naman ang binata na kailanman ay hindi siya pumayag sa ganoon, at gusto niyang hiwain ito agad. Pero kung peke ito, siya na ang bahala sa babae kung anong gagawin. Malaki rin ang tiwala ng babae sa kanyang Jade exhibit. Kaya naman, pumayag siya agad. Agad niyang tinawag ang kanyang tauhan para kunin ito pagkatapos ng unang hiwa ng maestro, ipinakita ito sa lahat. Isa pala itong berdeng-berdeng Jade at pinagtawanan ng lahat ang binata, sinabi hang humingi na ng tawad at magbayad. Pero kalmado pa rin ang binata at sinabing, ituloy ang paghiwa 1 sentimetro lang, makikita na ang pandikit. Pero para sa babae, sadyang matigas ang ulo ng binata, agad niyang pinatuloy sa maestro ang paghiwa. Para malaman ng binata kung gaano siya nagkamali nang matapos hiwain ng maestro ayon sa sinabi ng binata, ipinakita ito sa lahat. Totoo ngang pandikit ang ginamit, lubos na nagulat ang babae. Agad niyang napagtanto na may sadyang naglaglag sa kanya, dito'y lumingon ng binata sa babae. Nagtanong kung tuloy pa ba ang pastahan, tiningnan ng babae ang binata sa harap niya, napagtantong hindi ito basta-basta. Sa paghawak lang sa bato, alam na niyang may daya ito, siguradong isang dalubhasa. Kaya sinabi niyang handa siyang tumanggap ng anumang parusa mula sa binata. Marunong yumuko at umunat. Ang pamilyang Chen ng Baymay ay mukhang nagkaroon ng mahusay na tagapagmana. Sige. Kung gayon, ang parusa mo ay babuhatin mo ako mula rito hanggang sa may pintuan. Ha, may ganoon palang hiling. Hindi ba't panlalamang yan? Kung ako na lang sana, bakit ayaw mo? Pwede rin kitang bigyan ng isang palatandaan. Ang bahaging hiwa ng batong ito ay purong kulay. Halatang kinuha ito mula sa isang yari ng produkto na Zhenjiang Green. Ang ganitong klaseng pamemeke ay hindi gawa ng ordinaryong tao. Agad naisip ng babae ang kanyang mortal na kaaway, ang pamilyang Zhu, na kilala sa pamemeke. Dali-dali siyang nagpasalamat sa binata. Pagkatapos, naghanda siyang buhatin ng binata papunta sa pintuan, ngunit may kasintahan na ang binata. Diretso niyang tinanggihan ng babae, sinabi niyang naghihintay sa labas ang kasintahan niya. Pagkasabi nito, diretso na siyang umalis. Hindi inaasahan, paglabas ng binata, nakita niyang binubuli ng mga siga ang kanyang kasintahan. Walang ano-ano, sumugod agad siya. Aba, Xiaozu, sinong tarantadong walang mata ang nang-ahas na subukan ako? Nang-ahas galawin ng babae ko. Sugurin niyo yan para sa akin.